Magandang gabi po, brother and sister. Mapagpala po sa lahat. So, alam mo ba, brother, sister, mayroon po ako nabasa sa talata sa Isaias 41, versikulo 10. Ito po ang kanyang sinabi. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So maliwanag po nga sinabi ng ating Diyos sa talata nga tayo huwag mangamba, tayo ay iingatan at tayo ay ililigtas. Kaya mga kapatid, bakit hindi natin kaya mangaral ng personal sa harapan ng mga madla? Kapatid, brother, kung tayo nga ay tumanggap kay Jesus at tagasunod tayo kay Jesus, bakit hindi natin sundin ang kalooban ng kagustuhan ng ating Panginoon? Bagkus kanya itong sinabi, mismo si Jesus ito ang nagsabi. Sinabi sa Marcos 16:15, maliwanag. Makinig po kayo, brother and sister. Sabi po sa Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sumaliwanag po nga sinasabi ng ating Panginoon na ipangaral ang kanyang salita sa buong mundo, sa sangkatauhan. So bakit hindi natin kaya ipangaral ng personal sa harapan ng mga madla? Takot ba tayo nga batuhin, saksakin, barilin? O takot lang tayo na hindi tayo nakahanda nga ibuwis ang buhay natin sa ating Panginoon Hesus? Kapatid, maliwanag nga ang ating Panginoon ay ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. Ganon din naman ang mga disipulo ni Hesus. Ibinuwis din nila ang kanilang buhay dahil sila ay sumunod at naniwala nga si Jesus ang daan at katotohanan at buhay. Kapatid, bakit tayo hindi kayang gawin? Gawin natin, huwag tayo matakot. Ipangaral natin ng personal sa harapan ng mga madla o sa lahat ng bayan, hindi lang bayan at sa buong mundo. Kapatid, huwag tayong matakot, huwag natin tulutan nga hanggang sa social media lamang tayo nangangaral sa salita ng Diyos. Hindi po ako nagsisira, naninira, kundi nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Kung tayo nga ay tagasunod ni Jesus, kung tayo nga ay tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas sa ating kasalanan at buhay. Kapatid, kung natatakot tayo nga hindi humarap sa personal ng mga madla at dito lang tayo sa social media dahil takot tayo at hindi pa tayo handa na ibuwis ang buhay. Kapatid, matutulad tayo sa sinasabi ng Diyos sa Mateo 10, versikulo 39. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. So maliwanag mga brother, sister, ang sino man nakahandang ibuwis ang buhay dahil sa pagsunod ng ating Panginoon ay makakakamit tayo ng buhay tulad ng mga disipulo. Binuwis nila ang buhay dahil alam nila nga si Jesucristo ang buhay. Kaya mga kapatid, huwag natin hintulutan na hindi natin makamit ang buhay. Kaya gawin natin sa personal, sa harapan ng mga madla. Sinasabi din naman ng ating Panginoon sa Mateo 10, versikulo 28, huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman. Sa halip katakutan ninyong pumapatay kaluluwa at laman sa impyerno. Kaya mga kapatid, maluwanag na sinasabi ng ating Panginoon. Huwag po tayong matakot. Ibigay natin ang ating buhay sa Diyos.
Kung tayo nga ay tagasunod ng ating Panginoon Hesus, maliwanag naman din ang sinasabi sa Santiago 2:17, patay ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa. Kaya mga brother, huwag tayo tumago sa social media. Hindi po ako nagsisira. Sinasabi ko lang itong katotohanan. Dahil ito po ang katotohanan. Kung kayo nga ay tagapangaral ng Diyos, kung kayo nga ay nangangaral ng Diyos, huwag ninyo hintulutan o na hanggang dito lang sa social media. Paano nyo masasabi nga kayo ay tagasunod ni Jesus na hindi nga kaya ninyo ibuwis ang inyong buhay? Kapatid, hindi ako nagsisira. Gusto ko lang ipaliwanag. Gusto ko ipakita ninyo nga kayo'y talaga na tagasunod kay Jesus at kayo'y talaga tumanggap kay Jesus. Kaya mga kapatid, huwag nyo ako masamain. Sinasabi ko lang ito. Mapagpala po sa lahat, brother and sister. God bless po sa inyong lahat.